Tuluyan na ngang nakabalik sa Encantadia si Sangre Pirena sa tulong lang naman ng hari ng mga mulawin na si Almiro. Yung palaisipan talaga sa akin dito, yung kwento ni Dea. Kailan kaya natin mas mahihimay pa? Questionable sa akin yun kasi alam naman natin na since birth is nasa kanila na yon. Innate na sa kanila na may power silang ganon. Tapos bigla, ganon yung nangyari dito na kinuhanan sila ng power. Hangang-hanga talaga ako sa action na pinapakita dito ni Terra. Sabi ko nga, lakas maka Wonder Woman. So kung napansin yung visual effects ng paglipad dito ni Almiro at ni Pirena, ang ganda ng visualization. Wala pa siyang brilyante pero nagagawa niya na yung mga yon, no? Paano pa kaya kapag nagkaroon na siya ng brilyante? Avisala, nasa week 6 na tayo ng Encantadia Chronicles Sangre. Dito sa week 6, parang nakita na natin dito kung gaano ba ka-overpower din si Terra. Nakita din natin dito na nakabalik na sa Encantadia si Pirena at may crossover ang mga mulawin or ang mulawin to sa may Encantadia Chronicles Sangre. At syempre, ang mga puksaan ni na Pirena at Mitena. So mapapasadahan natin yung mga highlight na yon for today's video. Alam ko na nag-aabang ka na sa ating recap ng Encantadia Chronicles Sangre for week 6, diba? So kung hindi mo pa napapanood yung mga recap natin from week 1, 2, 3 hanggang 5, ililink ko yan dito at i-check mo na rin yan guys kung magkaroon ka man ng time. So without further ado, eto na, pasadahan na natin ang week 6 ng Encantadia Chronicles Sangre at samahan nyo ko. Unahin natin dahil tuluyan na ngang nakabalik sa Encantadia si Sangre Pirena sa tulong lang naman ng hari ng mga mulawin na si Almiro. Sa haba-haba man ng debate nila patungkol sa kaligtasan ni Pirena, at the same time sa agam-agam ni Almiro, napapayag din ni Sangre Pirena si Almiro na gamitin yung lagusan. Sabi natin sa week 5 na maaring gamitin ni Pirena yung iba't ibang mga lagusan gaya nung sa pader at saka yung sa lagusan ng mga mulawin. So yun, nagkaroon ulit ng crossover ang mulawin at ang mga diwata dito sa Encantadia Chronicles Sangre. Hindi lang pinayagan ni Almiro si Pirena na gamitin yung lagusan ng mga mulawin. Pagkos ay inihatid pa ni Almiro si Pirena sa Encantadia. Kudos sa team ng Encantadia dito sa scene na to ha. So kung napansin yung visual effects ng paglipad dito ni Almiro at ni Pirena, ang ganda ng visualization. Saka pansin ko parang hindi CGI yung pakpak dito ni Almiro. Parang animatronics din ba? Katulad nung kay Imaw, di ba? Yung paggalaw ng pakpak niya. Feeling ko animatronics din yun. Correct me if I am wrong guys ha. Pero ganun yung nakita ko dito sa paglipad ni Almiro. At dahil yun nga, nakabalik na si Pirena sa Encantadia, nagkita na rin sila ng kanyang anak na si Flamara na akala natin okay na kasi nagkita na sila. Pero dahil nga may living CCTV sa Encantadia, sa itago natin sa pangalang Anaka, ang CCTV na evil ay agad-agad niya itong isinumbong kay Mitena. To be honest, ang daming highlight nitong week 6 sa mundo ng Encantadia at sa mundo ng mga tao. Unahin natin dito yung puksaan ng rastro. I mean, ni Kera Mitena at ni Pirena dito sa Encantadia. Kung napanood natin, di ba, kahit na wala pang brilyante dito si Pirena, pero alam mo na agad na malakas siya, no? Even may sugat pa siya. Ang galing magbato ng linya ni Pirena dito. Kuhang-kuha niya yung panggigigil ni Mitena dito. Powerful, di ba? Yelo laban sa apoy. Yung pangalawang highlight naman dito sa mundo naman ng mga tao. Ito yung paghihiganti ni Terra kay Gob Emil at sa mga tauhan niyang nanakit at nagpahirap sa pamilya niya. Di ba nakita natin kung paano naging vigilante si Terra dito? Nag-ala Robin Hood siya bigla. So sa ilang weeks na panonood natin dito, di ba, mula sa pagsasanay ni Terra hanggang sa paglabas ng kapangyarihan niya at hanggang dito sa pagiging superhero niya at yung paghihiganti niya kay Gob Emil. Alam nyo ba na hangang-hanga talaga ako sa action na pinapakita dito ni Terra? Sabi ko nga, lakas maka Wonder Woman nung pakikipaglaban niya dito dun sa may bangko. Pero yun nga lang, hindi niya pag-gaanong gamay talaga yung powers niya. Yung Evictus, unti-unti nahahasa niya na eh. Pero kapag mataas yung emotion niya or galit siya, dun talaga hindi niya mapigilan yung powers niya. Kung nakita natin dito, diba, yung mga ibon na pasunod niya,
naramdaman ng mga ibon yung galit niya. Tapos nakalikha siya ng lindol nung kinulong yung lolo niya. At the same time, yung mga vines na papasunod niya. Take note lang ha, yung mga powers niyang yon, wala pa siyang brilyante, pero nagagawa niya na yung mga yon, no? Paano pa kaya kapag nagkaroon na siya ng brilyante? Parang overpowered talaga si Terra dito. Sa kabilang banda, dahil sabi ko nga, alam na natin na overpower nga si Terra dito. Yun yung paulit-ulit ngayon na napapanaginipan ni Kera Mitena na hanggang sa pagtulog niya, 'di ba, binabangungot siya nung silhouette ni Terra dito. Kaya ayon, praning pa nga hanggang sa week 6 si Mitena dito, agad-agad niya ngayon pinuntahan yung batis ng katotohanan. Tapos nakita niya doon yung mga Adam yan na noon ay hiniling, 'di ba, sa mukha ng batis na ikubli muna yung bugna dito ni Terra para hindi malaman ni Mitena. Pumayag naman ang batis ng katotohanan sa hiling ni Nunong Imaw. Nagsinungaling siya, tapos may resulta pala yon. May kapalit yung pagsisinungaling niya dahil nabawasan yung tubig ng batis. Alam nyo ba, may theory yung mga Encantadix din dito na baka dating diwata daw itong si mukha ng batis. Tapos dahil nga nagsisinungaling siya lagi, no, isinumpa siya. Nilagay siya sa batis para hindi na siya makapagsinungaling. What do you think about that, guys? Special mention na rin na maraming mga nagsasabi din na hindi patas or hindi fair yung kwento ng sangre dahil parang more on focus na kay Terra yung mga kaganapan. But I think hindi naman, kasi kung napapanood natin sa ilang weeks or dito pa lang sa week 6, di ba? Pinasadahan din naman yung kwento ni na Adamus at ni Flamara dito kung paano sila nangulila, at the same time kung paano nakilala ni Adamus yung sarili niya. Yung palaisipan talaga sa akin dito, yung kwento ni Dea. Kailan kaya natin mas mahihimay pa or kailan kaya natin mapapanood pa yung mas malalim na kwento ng buhay ni Dea? Gayon pa man, ako lang ba yung busit na busit dito kina Flamara at Adamus? I mean, sagra sila, di ba? May power silang makapag-evictus, makapaglaho. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, ayun, nahuli na naman sila ng mga miniyave dito. Alam mo yun, parang feeling ko pinapahina talaga ng mga writers ng Encantadia dito itong mga bagong sangre. At isa pa sa palaisipan sa akin at questionable din ay yung kapangyarihan ng mga brilyante na kumuha ng kapangyarihan. Kasi, di ba, nakita natin dito na kinuha ni Mitena yung mga powers ni na Flamara at Adamus na makapaglaho, no? Yung mga powers nila. So, questionable sa akin yun kasi alam naman natin na since birth is nasa kanila na yon. Innate na sa kanila na may powers silang ganon. Tapos bigla, ganon yung nangyari dito na kinuhanan sila ng powers. Sana may explanation yun kung bakit ganon yung nangyari dito. Nakakaloka. And sa week 6, nakita din natin na ligtas nga sa eviction si Lolo Javier. At the same time, binigyan na ng tenga at dilang engkantado ang mga miniyave ni Kera Mitena. At sa susunod na linggo, patuloy pa rin sa paghahanap si Kera Mitena kay Pirena dito. At si Pirena naman ay ikinulong sa Adamya ni Nunong Imaw. At mukhang dapat nating abangan dito. I think mapupunta na talaga sa Devas sina Flamara at Adamus dito. Di ba may nakita tayong photos na parang naka-anyo or naka-costume sila na pang Devas. I think mamamatay dito sina Flamara at Adamus at pupunta sila sa Devas. Baka ito na yon, yung tagpong yun na nakita natin sa mga photos na nagkalat online. Grabe yung turns at twist nitong sangre kung magkataon na ganun. Okay. So, yun yung highlight ng week 6 na napanood natin. Pinakahinihintay ko dito yung pagdating talaga ni Terra sa Encantadia at pagharap nila ni Mitena. Mukhang malayo-layo pa yon since kailangan pang bumalik ulit ni Pirena sa mundo ng mga tao para isakatuparan yung mission niya. At the same time, kailangan din makuha ni Pirena yung brilyante niya bago siya umalis ng Encantadia. Okay, at dito na talaga magsisimula yung face-to-face na harapan. At the same time, yung mga twist na mag-unfold sa may sangre. And syempre, shout out muna sa mga sumusunod ng mga Encantadix. Unahin natin si shout out to Nelson Gabas. At the same time, kay Great U40. Shout out sa'yo. At the same time, kay Justine Kaoktoy. Ayan!
Yun, thank you for tuning in guys at sa paglapag ninyo ng mga comments ninyo sa mga previous videos natin. So, yun, napanood nyo na ba itong week 6 ng Encantadia Chronicle Sangre? Ano yung mga masasabi nyo pa? Or may mga theory din ba kayo? Or may mga nakikita kayong posibleng mangyari sa susunod pang mga episodes? Let me know in the comment section. Siyempre, kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!